labis o nagkukulang, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin. Kaya Lord, ngayon pong oras na ito ay tinataas po namin sa iyo. Ang salita mo na mahayag po ngayon, Panginoon, ito po ay aming maging pagkain ng aming pong spiritual na pangangatawan. At ito po ay magamit po namin sa aming pong physical na pang-araw-araw, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong pong lingkod upang maging daluyan ng iyong salita, ng iyong pagpapala at ng iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Medyo kinakabahan ng konti kasi medyo matagal na po ang huling pagsasalita. At saka medyo madaya po yung mga kaklase ko po sa Bible class. Kasi ngayon po yung homiletics namin Hindi ko po alam kung tama po yung ginawa kong pag-aaral. Pero ganun pa man, hinihiling ko po ang pagsama ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagiging matalino. Yan. Yan. Ang sabi ng matalino. Matatagpuan po ang ating pong pag-aaralan sa Aklat ng mga Efeso, Kabanatang 5, Talatang 15. Ephesians chapter 5, verse 15. Kita po ba yung title? Medyo malit, ano? Sorry, pang PowerPoint Akala ko malaki. Pero kita naman, ang sabi ng matalino. Actually, English po yung ginawa ko, pero gusto ko po sana medyo Taglish para medyo, in sa style ngayon, no? Taglish. Ang hirap po kasing Tagalogin, pasensya na po, no? Alam niyo naman po, pag nagtatrabaho sa Canada, yung ating pong vocabulary sa Pilipino ay medyo pumupurol. Pero ganun pa man po, ano po ang sabi? Kukunin po muna natin ang salita ng Diyos sa original context. Paano po ito sinabi at tatlong version po ng Bible yung pag-aaralan po natin. Ano? Hindi naman po lahat, pero mabilis lang po ito, actually. So, ang una po nating babasahin ay, next slide po. Yan. Hindi ko na po kayo pinahirapan dyan. Yung susunod na slide, please. 1. Okay. Medyo maliit, no? Pero sabi po sa King James Version, yung Bible po ni Pastor JB, KJB. See that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Yan. Medyo malalim. Sunod naman po ang version po ng New International Version o yung NIV. Be careful then how you live, not as unwise, but a wise. At ito po yung maganda, yung Tagalog, sa mga naiintindihan po talaga natin dahil tayo yung mga Pilipino. Ang sabi po sa magandang balita, Biblia, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Medyo dalawa lang po ang pag-aaralan po natin ngayon. Una, paano ba magkaroon ng karunungan o yung wisdom? At paano ba hindi magiging mangmang? Ano ba yung title ko dyan? Kalimutan ko yung title ko dyan saan Next slide, please. Sorry, malaki talaga siya pang PowerPoint presentation pala yung ginawa ko. But anyways, ayan po. Ulitin ko po, ang sabi po dyan ay yung dalawa po natin pag-aralan, paano ba magkaroon ng karunungan at paano ba maiiwasang maging hindi yon? Paano ba maiiwasang maging hindi matalino o mangmang? Merong mga bagay po tayong pag-uusapan dyan. Naintindihan naman po, no? Yung pangalawa, sabihin nyo lang po kung kayo po ay nabibilisan o hindi para dahan-dahan po natin himay-himayin. Okay?
Pag-aralan po muna natin paano po nangyari at bakit po sumulat si Apostol Pablo sa mga aklat ng Efeso. So yan po, sinabi ko na po, ang Efeso ay sinulat po ni Apostol Pablo habang siya ay nakakulong. Okay? Malalaman po natin bakit siya nakakulong mamaya. Okay, next. Si Apostol Pablo, nung nangyari ito, medyo sinulat ito mga AD 60 to 62. Okay? So, sinulat again ito sa mga taga-Efeso, sa mga mananampalataya na taga-Efeso. At may layunin bakit siya nagsulat para dito. Actually, kulang po yan, pero ito po yung isa sa mga bagay na binigyan niya po ng emphasis doon sa pagsulat niya sa mga taga-Efeso. Una po dyan ay upang ihanda to equip a maturing church, upang ihanda ang isang Kristiyanong o simbahan na nasa proseso ng paglago. At higit sa lahat, pag-isahin po. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 10, pag-isahin po yung mga mananampalataya kay Kristo. Yung mga nasa langit at saka yung mga nasa lupa. So yun po yung layunin kung bakit po nasulat ang aklat ng Efeso. Nakukuha naman po? Nasusundan naman po? Okay, sabihin lang po kung hindi at kung may tanong po kayo. Yung tanong, sa dulo po ng ating pong pag-aaral, meron pong question and answer portion. So kung meron po kayong tanong, Biblia ang sasagot. Ha? Hindi po ako. Biblia po yung sasagot. Okay? Alright. Ito na po. Kanina, sinabi po natin na ang Efeso ay nasulat habang nakakulong sino nga po? Si Pablo. Okay. Ang tanong, bakit? Ba't niya sinulat ito, no? Anong nangyari? So, puntahan po muna natin ang history book ng New Testament. So, ano pong history book ng New Testament? Acts. Yun, si Pastor Angelo lang yung parang active . Nasaan na yung mga kaklase ko? Amen. So, ang sabi po sa Acts chapter 19, verse 21 to 41. 21 to 41 po. No, medyo may kahabaan po ito. Pero, ikukwento ko po sa inyo ng mabilis. Okay? Nung si Pablo po ay nangangaral, siya po ay may mga kasama. At sa kanya pong pangangaral, ay meron po siyang nasagasaang business. Yan. So may mga nasagasaan siyang business. At yung kanya pong pag-share ay medyo nakasakit ng damdamin ng mga businessman na yun. At meron pong isang tao doon ang medyo nagkaroon ng conflict. So ito po ay matagpuan natin. Nakita niyo na po? Acts 19 verse 21. Nakita na po? Hindi po ako magsisimula hanggat hindi po kayo nag-amen. Alright. Yan po. Ang sabi po doon, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ipinasya ni Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya. Bago pumunta sa Jerusalem, kailangan kong puntahan ang Roma, sabi niya. Pagkagaling sa Jerusalem, sabi niya. Pinaunan niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto. Yan po yung dalawang kasama niya, no? Dalawa sa kanyang mga katulong, at siya'y tumigil sandali sa Asya. Nang panahon ding iyon, nangyari ang isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio. Yan po yung taong medyo, yung sinasabi po natin nasagasaan yung business po niya. Ano po kaya yung business niya? Na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana. Si Diana po ay si Artemis. Hindi ko po alam kung sino po yung diyosa na yan kasi alam naman po natin, isa lang po yung Diyos natin. Pero yan po yung kanilang kinikilalang Diyos ng panahon na yan. At gumagawa po sila ng pilak na templo, malit na templong pilak. Sabi doon po sa
Dito. At ito ay pinagkakakitaan ng malaki. Yan. So, alam po natin na kapag ang business, malaki yung profit, medyo conflict po yan, ano? Pag nasagasaan, ano? Pag medyo nalugi ng konti, no? Sabi niya po dito, tinipon niya ang kanyang mga manggagawa, ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa hanap buhay na ito nagmumula ang ating kasaganaan. Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay at marami siyang nahikayat. Hindi lamang ito sa Efeso. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Masama ang ibubunga ng aral na yan. O yan, masama daw sa business. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Diana ay mawawala ng kabuluhan. At ang Diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo sa buong lungsod. Kinaladkad nila si Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo, sa paglalakbay, at sama-sama silang sumalubong sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya, at mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. Sumisigaw ng isang bagay ang ilan at ang iba na may, sapagkat hindi alam ang karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon. Alam niyo po yun? Yung pinapunta po kayo sa isang lugar, tapos di nyo alam kung bakit nandun kayo. No? Minsan, nararanasan po natin to no? Pumipila tayo, tapos di natin alam na kung anong pila yan, no? Hanggat hindi tayo nandun sa mismong, tayo na yung no? Ugali na natin din yan, mga Pinoy. Medyo usi tayo no? Pero dito meron na usi na talaga. Hindi nila alam bakit nandun sila sa lugar na yon, no? Sabi po dito, inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinubungad ng mga Hudyo. Kaya't sumenya siya sa mga tao na sila'y tumahimik upang makapagpaliwanag siya. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw ng ganito sa loob ng 2 oras. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Parang 2 hours na ganun daw. Kakapangal yon. Sa wakas, ang mga tao ay napatahimik ng punong bayan. Mga taga-Efeso, sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng batong sagrado na nahulog mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ang mga bagay na ito, kaya't huminahon kayo, huwag kayong pakabigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ni lumalait man sa ating Diyosa ang mga taong dinala nyo rito. Kaya't kung si Demetrio at ang manggagawang kasama niya ay may sakdal laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga pinuno, magsakdal ang sino man sa inyo. Ngunit kung siya'y may iba pang bagay kayong ipinaghahabol, ito'y maaring pasyahan sa isang pulong na naaayon sa batas. Nanganganib tayong maparatangang nanggugulo sa araw na ito sapagkat walang kadahi-dahilan at katwiran ang kaguluhang ito. Pagkasabi nito ay pinayaon niya ang mga tao. Amen. So ito po yung panahon kung saan nagkagulo sa Efeso at pinaratangan sila Pablo na yung business ay humihina. Kaya po, dahil po doon, pinakulong na po si Pablo. So, yan po yung dahilan bakit po nakulong si Pablo at naisulat niya po ngayon ang aklat ng Efeso. So, makikita po natin dito, doon sa verse 1 or doon sa chapter 1, makikita po natin kung gaano kalaki yung kanyang pagmamahal o pag-ibig sa mga taga-Efeso. Kasi tuwang-tuwa po siya sa mga tulong na natatanggap niya kahit na po hindi niya po sabihin, tinutulungan po siya.
So, at isa po sa mga trait na nakita ko po kay Pablo ay kahit nasa kulungan po siya, ay encouragement po yung kanya pong sinasabi sa kanya pong mga kapatid. Nawa, ganun din po tayo, no? Kahit na sa anong panahon, kahit na sa anong oras, no? Kahit na sa anong kalagayan po natin, maging mapagpanalanginan po tayo sa isa't isa. Tulad po ng ating pong pag-aaralan ngayon. So, punta na po tayo sa unang point. Paano ba magkaroon ng karunungan? So, bago po muna tayo pumunta doon, tingnan po muna natin, ano po bang ibig sabihin nitong mga words na ito? So, next slide po. Sa English word po, sinabi po sa King James Version ay, that ye walk circumspectly, not as fools. So pag sinabi po nating circumspectly, sino po nakakaalam ng word na ito? Wala po? Yan. Malalaman po natin dyan. Ang ibig sabihin po ng circumspectly ay acting with careful attention, safety, and deep thought to avoid risk or mistake. Yan. Sa mga stock market, alam ko namang medyo mga risk taker po yan eh. Ito din po yung kanila pong ginagawa. Siyempre, bago po maglagay ng kahit ano, o hindi man sa stock market, kahit anong gagawin po natin, ay ito po'y dapat pinag-iisipan po natin muna ng maraming beses. Kahit nga sa paghingi, di ba? Minsan, kailangan pag-isipan po natin. Sa pagsasalita, kailangan pag-isipan pa rin natin. So, ito po yung sinasabi dito, circumspectly, acting with careful attention. Gaya po ng sinabi dito sa salita niya, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. So, ibig sabihin, meron po itong attention to detail. Ngayon, ano naman po ang ibig sabihin ng matalino o wise or marunong? Ang sabi po sa online, ang sabi po dyan, ang matalino daw po ay having or showing good sense, sound judgment, and a deep understanding that comes from life experience. So ito po ay bunga ng mga pangyayari sa buhay natin, kaya naging marunong po tayo. Halimbawa, yung nasa unahan po natin, nauntog siya sa bawa ay sanga o nauntog po siya sa pinto. Tayo, nakasunod niya, mauntog pa kaya tayo? Mauntog pa kaya? Siyempre hindi na. Pag nauntog na, iba na yon. Aangat-angat na tayo nun. So, yung pong ibig sabihin ng wise, it's deep understanding that comes from life experience. Ngayon, ano naman po ang sabi ng Bible? Sabi sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, ito po ang distinguish ng matalino at ng mangmang o hangal. Basahin po natin. Napakaganda po itong verse about wisdom. So, akala po natin sa Proverbs lang po may wisdom, sa New Testament din po meron. Ang sabi po sa Matthew 7:24 to 27, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yan. Yan po yung matalino. Tatay Marshall, pag nagtayo ka ng bahay sa buhangin, anong mangyayari po? Maguguho agad, no? Pag nagtayo ka po sa sa malalaking bato, ano pong mangyayari? Matibay. Ganon din po yung sinasabi ng Bible. Kapag daw po tayo ay nakikinig at nagsasagawa ng utos ng Diyos, matutulad po tayo sa taong matalino na nagtayo ng bahay sa ilalim ng bato. Bakit? Kasi po, ano po ba si Jesus? Si Jesus po ay symbol, isa sa mga symbol niya ay batong panulukan. So kapag itinayo natin yung sarili natin kay Jesus, yung
buhay po natin ay hindi po exempted. Yan, hindi po exempted sa problema, pero kaya po natin. Hindi po tayo basta-basta nabubuwal. Yan po yung matalinong Kristiyano. Okay? Kaya nga po, sinabi din po dito na kailangan nating lagi yung Word of God, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon naman, mamaya ko po i-discuss naman yung ibang part ng Matthew 7. Ngayon naman po, ano naman po yung unwise o yung fool? Yan. Medyo pagandahin natin ng konti. Huwag natin sabihing foolish. Kasi sa Tagalog doon kasi iba na eh. Pero unwise o hindi marunong. Okay? Definitely, ito po ay opposite. Okay? Kung ito daw po ay pusit, ito daw ay opposite. Ayan. So, sabi po ng unwise ay opposite ng wise. Ibig sabihin po, kung ano po yung maganda sa wise o sa matalino, yun naman po yung pangit ng foolish or ng unwise. Ano po ba ito? Unang-una, lacking of good sense. Walang kakwenta-kwentang bagay pinagsasabi. Pangalawa, lack of judgment. So, hindi siya marunong mag-judge. Okay? So, yung matalino, judger, ganun. Hindi naman po. Wala din po siyang foresight, resulting into poor rational choice. Pag sinabi po nating foresight, hindi niya po naiisip kung ano po yung mangyayari o yung resulta ng action. Kasi, hindi niya naman po tinitingnan kung ano yung ginagawa niya. Basta gawa lang ng gawa. Okay? Ba, nagtanim ng mangga, di naman tagmangga, wala na. O kaya naman nagtanim ng palay, wala man tubig. So, nasasayang po yung action, nasasayang po yung pagod. So, yun po yung characteristic ng unwise. Sabi po dito, ito po yung tingnan po natin. No? Sana wag po tayo maging ganito. A fool is a person who is consistently. Pag sinabi pong consistently, tuloy-tuloy, ibig sabihin choice niya na yun. Okay? 'Di ba? Marami po nagsasabi ang ka-80-80han ay hindi po, nagagamot naman po. Pero yung kaangatan, hindi na. Okay? Alam niyo po ba yung 80-80? Yung kaangatan. Okay. Bawal po kasi magsalita, baka maban po tayo sa no? Okay, so sabi po doon, a fool is a person who is consistently lack judgment. Tuloy-tuloy, wala siyang pakialam. Who acts silly or stupid. Yung ginagawa niya po ay stupidness or walang kabuluhan. He also rejects wisdom. He also rejects discipline. And he also rejects instruction. Kumbaga sarado ang kanya pong isip. Kumbaga sa mga nagpapayaman, close-minded. Sa mga gusto mayaman, open-minded. Yan. So close-minded po yung mga unwise. Huwag po sana tayo ganito. Lagi po nating maging trait na kapag meron po sa ating nag-share, ay makinig lang po tayo. Okay? Yan. Pero, ingatan din po natin, baka sometimes maligaw na tayo ng kinakausap natin. So, dito mapag-aaralan po natin yon. Okay, naintindihan naman po yung circumspectly, yung wise and unwise, no? Wala na pong tanong? Listan niyo po yan mamaya. Mayroon po tayong question and answer portion. So, ayan po. Pag sinabi po kasing circumspect, cautious or wise, yan po yung pinaka-root word niya. Ito po ay nanggaling sa salitang Griego na akribos. Pag sinabi po nating akribos, kailangan pong meron po yung careful, meron po yung tinatawag na attention to detail. Kapag may isang ginagawa tayo, gusto po natin maging maayos yung ginagawa po natin. So, syempre, kailangan po natin ng 100% na focus at 100% na effort. Kahit ano pong gawin po natin, kahit nga po tayo kumakain, pag masarap yung pagkain, wala tayong pakialam sa katabi natin, di ba? Kapag favorite natin yung pagkain, talo-talo na to.
Diba? Wala masarap eh. Kahit ano po yung ginagawa po natin, again, ito po ay attention to detail. Nawa, ganun din po yung gawin po natin sa ating pong spiritual life. Ngayon, punta na po tayo dun sa ating points. No? Number 1, paano ba magkaroon ng karunungan? Meron po ako dyang acronym, ALS. Yan, ALS, ALS. Sa mga nag-aaral po ng ALS, mabuhay po kayo. Yan. ALS, letter A, ask for wisdom. Yan po yung unang-una natin gagawin. Di ba sabi nga po sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and it shall be given. Di ba? So, kailangan po nating humingi. Pag hindi po tayo humingi, hindi po tayo magkakaroon. Okay? Ang sabi po ng James chapter 1, verse 5, yan po, ang sabi po sa Santiago chapter 1, verse 5, basahin po natin, no? Ito po yung verses madalas ng mga estudyante kapag nag-aaral o kaya pag may mga nagre-review o may mga nagte-test, no? Isa sa mga verse din po ito ni Ate Grace na shinare niya din po sa akin, sabi niya sa akin, pag may, at saka din, natutunan ko sa kanya na kapag kailangan mo ng wisdom, lalo pag di ka nag-review, yan, magpakapuspos ka spirito, nabigyan ka ng talino, no? Yan. Pero anyways, ang sabi po sa James chapter 1, verse 5, sorry, yung page po kasi ng Bible ko, ano na siya eh. Pag isang ganun lang, mapupunit na. Ang sabi po dito, ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Amen. Napakaganda po, no? Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay at di manunumbat. Amen. Napakaganda po, no? Ask and it shall be given. Lord, bigyan mo ko ng talino. Bigyan mo ko ng wisdom. Yan po yung una po natin gawin. Next po, ang sabi po naman sa Proverbs chapter 4, verse 7, ang sabi po dyan, Proverbs po ay isa sa mga magandang libro. Nabasa ko na po yan at natapos ko na po yan medyo ilang beses na. At marami po rin akong natutunan dyan. Lalo-lalo na po yung pagsunod sa magulang. Yan, ang sabi po sa chapter 4, verse 7, ulahin mo sa lahat ang pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ano nga sa English. Maganda yung version po ng English eh. No? Sige, babasahin ko dito sa Tagalog. English na lang dyan para mabilis. English na lang. Yan. Yan. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom and in all you're getting, get understanding. Di ba napakaganda? Get understanding and get wisdom. So, maganda po yan. Kailangan po nating pagdesisyonan na humingi sa Diyos. Kasi, sabi nga po nila, sa handaan, hindi ka po makakakain kung hindi ka kukuha. Hindi naman lalapit sa iyo ang pagkain eh. So, ibig sabihin po, it's our action that should come first na humingi sa Panginoon. Next, L. Listen to parents and elderly. Totoo po ba ito? Totoo po ba ito, mga bata? Yung mga naging bata, totoo po ba ito? Listen to parents and elderly. Kasi nilagay ko lang dyan una, parents, pero tinanggal ko yung elderly. So, bakit parang kulang? Listen to parents and elderly. Why? Because again, wise is actually from life experience. Yung mga parents natin, yung mga elder natin, naka-experience na sila niyan. Naka-experience na sila. Kaya nga tinuturuan tayo eh. Ito po yung pinakasikat na kasabihan. Diba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako.
Oh, yung mga medyo nag-aral ng philosophy dyan, baka sabihin, ba't di daw nagkita? Oh. Pero totoo naman po, di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ibig sabihin, ito po yung kailangan po natin gawin. Makinig po tayo. And sabi naman po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Yan. Sabi po dyan, makinig po tayo. We are the children. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Ito po yung commandment na may promise. Wala pa ako nakita na sinabi na commandment, tas may promise na kadugtong. Ito pa lang po. This is the first commandment with promise. Ano po ba yung pangako? That it may be well with you and you may live long on the earth. Di ba po? Wala naman pong magulang na nagtatakwil ng anak eh. Or wala pong nakatitiis sa mga magulang sa anak na hindi pa kainin. Kapag umiyak, kapag makulit, yan, si Simri pagka please open. Oh, yan. Tayo po ay children of God. So don't hesitate. Don't be anxious of anything, or don't be anxious of everything, but in anything, give thanks. Hingin natin ang ating panalangin sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So yan po, makinig po tayo sa mga magulang natin. Katulad din po ng sinabi ng Proverbs chapter 4 verse 7 at saka ng 19 and 20. Maganda po yan. Makukuha po natin ang wisdom po natin sa mga magulang. Lalo na po yung mga hands-on ng mga magulang, sobrang saludo po ako sa kanila. Kasi nababantayan po nila ng maayos ang kanila pong anak sa paglaki at natuturuan ng maayos. Kaya po, ipagpatuloy po natin kung hindi pa tayo ganito, maging ganito tayo, mga nanay at mga tatay. Sa mga nanay at mga tatay naging ganito, ipagpatuloy lang po natin, be consistent. Ang sabi po sa Proverbs chapter 19 verse 20, ang sabi po doon, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Amen. Napakaganda po, no? Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he's old, he will not depart from it. Diba? Sabi nga po yun. Bakit? Kasi pag hindi po natin naturuan o pag hindi po tayo natuto, tayo po yung kawawa in the future. O yung mga anak natin o yung mga pamangkin natin, yung mga kabataan, kawawa po sila in the future. Kaya po, yan po yung maganda sa pakikinig sa mga magulang at sa mga elderly. Next po, S, study what is wise. Pag-aralan natin kung paano maging matalino. Bakit kailangan pag-aralan maging matalino? Ito po yung unang dahilan. Kapag po tayo marunong o matalino, hindi po tayo basta-basta maluloko. Yan po yung pinakauna. Ang sabi po sa Matthew 11:29, basahin po natin. Matthew 11:29. Flash po sa English yan. Take my yoke upon you and learn from me. Sino po yung me? Si Jesus. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Maganda po, di ba? Ang sabi naman po sa Tagalog, Matthew 11:29. Sabi po dyan, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin.